Yo! What's up mga kantuhan? So, panibagong video, panibagong episode, panibagong motorcycle review na naman tayo for today's vlog. And for today's vlog, ang taya ngayon is yung Yamaha Mio Fazio. Nagustuhan niyo ba yung video roll? Ito siya ngayon. And for today's vlog, kasama po natin yung may-ari nito. Siyempre, tropa ko po, si Bonbon Labrador. Yan, shoutout. Yan, so kapatid nila. Shoutout nga pala, Labrador family and Prehula family, kala Rakli, kala Pungpong, and sa lahat ng Labrador family. Yan, siya po yung may-ari ng Mio Fazio, and hinayaan niya po tayo, pinayagan niya po tayo na i-vlog po yung kanyang motor. Maraming salamat po. And shoutout muna, boss Bonbon. Shoutout nga pala sa pamilya ko, sa Labrador family, tsaka sa mga tao-gama sa Sabados Community Chapter 6 sa Tri-Edge Teresa. Sa lahat ng tao-gama dyan, arriba, sagot. Yun. Mabuhay po kayo mga kapatid ko sa Taugama. Hindi man tayo Taugama, pero yan, nakita nyo naman mga kapatiran talaga eh. Shoutout dyan, and nakikita naman natin maganda yung mga ginagawa nila sa bawat community. And iba na po ngayon, hindi na po yung para sa gulo eh. Para na po sa kapatiran at brotherhood na po tayo ngayon. Anyway, balik po tayo sa ating motorcycle review. So again, nandito po tayo sa Greenfields 1 Clubhouse, kung saan ginaganap tong vlog natin ngayon. So simulan na po natin ang ating vlog. Pagdating naman po sa sa specs, kompleto po tayo dyan, no? Kompleto. So ngayon, bakit po Mio Fazio po yung ating kukunin? So makikita nyo naman po, meron po siyang classic touch na may pagkasamang modern. Nabubulol-bulol pa mga kakantuan. Sorry. Ayan, so makikita mo siya yung parang mga sinaunang scooter, no? Yan. So simulan po natin, very basic lang po yung ating vlog ngayon, yung ating review. Pagdating po sa upuan, napakaganda po ng leather na ginamit. Then ito naman po yung grab bar. Yan. And makikita po ninyo, naka-classic po yung mga datingan po ng ng ilaw mula sa signal light, tail light. And pagdating naman po sa ating odometer sa gauge, naka-digital na po, no? Start po natin. Tahimik na tahimik lang mga kantuhan. So makikita nyo po, ito po yung ating gauge. So meron talaga siyang touch ng modern na scooter na, no? So very basic naman din po sa ating sa ating mga buttons, high and low. Yan, makikita nyo po. Low, high, signal light po. Ayan po yung magiging indicator. Patayin natin. Kanan po. So same lang po yung indicator. Busina tayo. So may kalakasan yung busina. And meron na rin po siyang ginawang hazard, parang sa Mio Gear. So makikita po natin, ito po yung hazard niyan. So built-in na po yung hazard. Hindi nyo na po kailangan na magpa-install pa po ng hazard. Built-in na po yung hazard para sa Mio Fazio. And also, makikita nyo po, pure LED na po yung kanyang ilaw. So, panalo na rin, di ba? Then, meron po tayong tinatawag na push button. At ang disadvantage lang po, para sa akin po, ang nakikita ko is, wala po kasi siyang kickstart. So, parang ginaya na rin po siya sa mga maxi scooter ng ibang motor. Pwede ko siyang sabihin na competitor siya ng Honda Click, kasi yung Honda Click 125 lang rin naman. Pero imagine niyo wala ring kickstart 'yun, 'di ba? Pero hindi naman nakakabawas sa performance 'yun. Again, maging maingat lang tayo sa motor. And partida po, naka-center stand na po siya, no? Very Filipino scooter, para kumbaga dinesign siya para sa mga Filipino riders. Personally, tatanungin ko po yung may-ari, Boss Bonbon, ano pong height natin? 5'3". Imagine niyo po, 5'3", pero ayun po yung motor niya. So, kahit po 5'4", 5'5", 5'6", 5'7", ideal po talaga siya para sa Filipino scooterista, no? So, dito po tayo sa sukat ng gulong. Same po yan, no? Dunlop din po. Shoutout kay Yamaha, napakaganda ng gulong. Tubeless po yan. Pero po, magkaiba po yung sukat niyan. Hindi po siya 14. 12 po yung harap at saka likod niyan. And same po na ang sukat niyan is 110/70/12. So 110/70/12. So 12 po yung rim niya o yung mags niya, and then 100 po
or 110, sorry po, 110 po yung sukat ng kanyang gulong. Again, Dunlop po yan ha. Ito po, makikita po ninyo, 110, 70, 12. Ganyan din po sa likuran. So again, tubeless na po yan. Napaka elegant, sobrang elegant, napaka premium nung labas ng Yamaha na to, Mio Fascio. And yung variant na color niya ngayon, ang lakas mga candy crush, di ba? Orange na orange. So napakatahimik din ng kanyang makina. So pagdating naman po sa sa unahan, yan, pakita ko po sa inyo yung sa unahan na. So ang lakas maka-robot, no? Yung parang pinaka-dating pinaka unang scooter, yung mga panahon ng Cafe Racer. Kasi dati rin po ako nag-Cafe Racer eh. Pakita ko po sa inyo, yan. So punta na po tayo sa displacement po. 125cc po yung displacement. Na meron po siyang maximum power na 8.3 horsepower, which is sasabay at sasabay po talaga siya sa mga, kahit nga sa 150cc na motor papalag talaga. May tulin din. At yung tangke niya po mas malaki po kumpara nyo sa ibang 125 kasi meron na po siyang 5.1 liter. So single cylinder po siya na may kasamang 2 valves, kaya po napakatipid niya po sa gasolina. 4 stroke and air cooled po siya, hindi kagaya kasi yung sa Honda Click kasi natin, di ba, may na yan, may tubig, liquid cooled na yun. Ito air cooled po. And again, SOHC engine siya. 4 stroke, naka belt drive din po. Then lubrication system natin wet sump, no. Meron pong compression ratio na 11.0.1 po yan. And then single exhaust lang po tayo na may maximum torque na 9.9 Nm o nanometer ba yun? Eurometer. Ayan. So bore stroke po tayo 52.4 mm by 57.9 mm. Centrifugal dry type po. And meron po tayong maximum torque ng RPM na 5,000 RPM. Okay. Yan. So makikita nyo po sa design niya po, may paipo-ipo po. So makikita nyo po sa design na yan dito sa Pilipinas, yung mga standard competitors niyan, kagaya po ng ng Vespa S125, Kymco Like 125, ayun naman po yung sa Italian. Sa Honda Henyo, ayun po yung dating Scoopy, meron din po ako dati noon. Syempre yung Honda Click 125 na standard, tsaka yung mismong kampi niya na Yamaha Mio Gear o yung Mio Gear S. Ayun po yung mga competitor niya ngayon sa market. So again, standard po yung paired ng variable speed CVT transmission niyan. And powered by 125cc gasoline engine with fuel injection system. It has a single cylinder na may 2 valves. So again, mas matipid po siya kumpara mo sa ibang 125. Ngayon, personally, tatanungin po natin yung may-ari kung paano niya ba binili to, no? Boss Bonbon, ano po ba yung naging setup ng pagbili niyo dyan? Installment na po sir. Installment, okay. Magkano po yung SRP niya? 93,000. 93,000. Magkano po dinaw ninyo, sir? 15,000 po. 15,000. And magkano po yung monthly po ninyo? 5,500 for 2 years. Okay. So 2 years lang. Oh, masyado nang mababa yun. Pwede na. Para sa mga kaibigan natin na gagamitin sa panghanap buhay yung isang motor. So sa kasi siya 92,900 yung SRP niya overall in the Philippines, no? Pero again, depende po yan kung saan po kayong kasa pupunta, no? And again po, front brake po, single disc brake tayo. And ang pinakamahalaga sa lahat yung ground clearance. Yung ground clearance nito is 135mm po. So talagang Filipino friendly talaga yung height niya talaga, di ba? Again, 5'3 po yung may-ari. So kung kayo po nag-iisip po kayo na baka mamaya hindi po ninyo abot kasi mukha siyang mataba, hindi po, naka-classic lang rin po talaga yung design, pero po mababa po yung ground clearance niyan. And electric start option lang po tayo, no? Push button lang po tayo. Yan. So guys, maraming salamat po kung nakaabot po kayo sa punto ng video na to. Talagang tinapos mo yung motorcycle review ng Mio Fascio. Nasa sa inyo po yun kung mahilig po kayo sa classic o sa modern. Same touch po
modern na classic yung dating ng ating Yamaha Mio Fascio. So papakita ko rin po sa inyo sa kung gaano po kalalim yung syempre yung kanyang compartment. So sa compartment po pupush po natin yung ganyan. Yun, narinig niyo po? Yun, ang laki. Ang laki, malaki talaga yung compartment niya. Kasya ba yung isang full face o half face lang? Face lang. Half face lang. And again po 5.1 na po yan Yan, 5.1 po. And then napakatipid nito mga kakantuan. Imagine niyo kasi, 'di ba? Anong nandito? Y-Connect. Y-Connect. Ayun yung pinakamaganda, yung Y-Connect. 'Di ba? Na-connect mo na sa cellphone mo to, boss. Unplug ko siya eh. Ay, in-plug. Pag naka-plug, Pag na-plug siya, automatic sa cellphone mo naman pwede ka naman mag-install lang Y-Connect. Tapos install mo lang Y-Connect tapos automatic naman na siya. So ako kasi ginawa ko, in-unplug ko siya. okay, so Para di agad malobot yung battery. yun. Meron pa tayong nakuha timbre kay Boss Bonbon. And ito, makikita nyo naman. Kung meron po kayong OBR o laging inaangkas na mga asawa, girlfriend po ninyo o kapamilya ninyo, napakaganda po ng upuan. Ang ganda ng touch ng leather ng upuan po. Kahit hindi na po kayo magpaupuan. And then yung grabber po, napakatibay. Pero yung iba po, nakakita naman din po ako ng setup, no, na nilalagyan din nila ng kagaya ko, naka monorack, then naka alloy top box. But anyway, tingnan mo naman yung salamin, di ba? Very elegant talaga, classic na classic yung touch. And ito pa yan mga kakantuhan. Para sa mga gagamitin yung motor, para panghanap buhay o long ride, papakita natin sa inyo, meron din siyang charger. Ayan, 12 volts na po yan. So talagang wala ka nang hahanapin pa. At medyo malalim din po yung kanyang side compartment, no? Kasi nakita nyo yun, kasya pa po yung isang palad ko eh. Yan, and meron pa po siyang compartment para dito. Pwede nyo lagayin ng mga tubig or kung ano-ano man. Again, meron po tayong last video roll. Papakita ko lang po sa inyo. Sa hand grip, napakakapit po talaga. And ito po lahat ng button niya. Hindi po tinipid. Meron pong idling stop. Meron pong hazard, push button. Meron din po tayong high and low, signal light, and busina. One last time. Yan. Susiyan natin. Ganyan mangyayari. May check engine dito. May green. So pupush start natin siya. Yan. Tahimik na tahimik. Kalmadong kalmado. Indicator ng high. Indicator ng low. High. Signal light. Patay. Hazard. Mabubuhay. Then busina reveal. Malakas na po yung kanyang stock na busina. So talagang panalo na rin po para sa 92,900 na motor. And again guys, kahit saan pang kasa pwede po kayo kumuha ng installment. Depende na po yan kung paano nyo po bibilin yung inyong Mio Fascio. So again guys, maraming salamat sa tumapos ng video na to. Shoutout sa inyo, mabuhay kayo sa lahat ng yan. And sa lahat ng mga sumusuporta. And one last time pa shoutout kay Boss Bonbon. Nagpapasalamat po ang Kakantuan Mo TV sa kanyang pagpayag na i-feature yung kanyang Yamaha Mio Fascio. Boss Bonbon. Shoutout nga pala sa BK Crazy, Street Boys, ka Agnote Family, tsaka sa lahat ng nabalik sa high school chapter sa mga salit sa inyo. Yun. Sa UK, University of Canduaro. Yan, yan, kami po yun, yung UK Warriors. So, again, maraming salamat po. Kapag hindi pa po kayo nakapag-subscribe sa aming YouTube channel, ito na po yung pagkakataon. Napakadali lang pong pindutin yung subscribe button. Pindutin niyo na rin po yung ating notification bell para po lagi kayong updated sa mga ilalabas naming video moving forward. Mga content lang naman po namin is napaka-busy lang. Sobrang basic lang naman po. Food vlog, motorcycle review, comedy. Yan po, magbabalik comedy na po kami ulit. Sa ngayon po, motorcycle review lang po kasi po, again, yung inyong lingkod. Ako po ngayon yung hawak ng paligan ng public from batch 2000 hanggang batch 2009, which is yung Rise of the Millennials. Shoutout sa lahat ng mga sasali sa palarong public at Baldur's Cup ng taon na ito. So, again, maraming salamat sa panonood. Peace out!